So, time out muna tayo mga sangkay sa mga politikang usapin. Dito sa ating bansa, pag-usapan po natin itong nangyayaring digmaan sa Ukraine at Russia. Ito daw po mga sundalo ng North Korea ngayon, mga sangkay, ay mukhang nauubos na doon sa Russia. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar, kasama po ang inyong mga lokasyon para makilala din po kayo ng iba pang mga Solid Sangkay. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, mga Sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Tayo po ay 1.36 million subscribers na. Tinang tulog na lang mga Sangkay. Mararating na po natin ang 1.4 million subscribers. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pag-usapan po natin ito. Ayon kasi dito sa report, mga Sangkay, Ukraine hits high-ranking North Korean general. So isa daw pong general ng North Korea na naroon po sa Russia ngayon, nasa frontline sila mga Sangkay ngayon, ang nadali, natamaan daw po ng Ukraine. So, paano kaya nangyari ito, mga Sangkay? Alamin po natin sa report na ito. Ayon daw po sa Western sources, sa unang pagkakataon, simula daw po nung nagkaroon ng collaboration ang Russia at itong North Korea, isa raw pong mataas na opisyal ng mga sundalo ng North Korea ang tinamaan. Wounded, sabi dyan mga Sangkay. Nangyari daw po ito mga Sangkay sa isang Ukrainian attack sa isa pong Russian region sa Kursk. Para po sa inyong kaalaman mga Sangkay, ang itong Ukraine kasi ngayon, andun na po sa loob ng Russia. Kaya nga po, isa ito sa nakikita kong dahilan kung bakit po itong Russia humingi na po ng tulong sa Ukraine, sa North Korea. Kasi patindi ng patindi mga Sangkay ang pagsalakay ng Ukraine forces. So talagang naninilikado ngayon itong Russia. At ayon po dito mga Sangkay, hindi pa raw po malinaw, ayon po dito sa balita, hindi pa raw malinaw kung papaano nangyari na itong senior North Korean officer ay na-injured at kung gaano daw po ito kalala. So mukhang totoo nga mga Sangkay ang kwento. Na andun nga yung mga North Korean soldiers pero wala rin palang silbi sa digmaan. Kasi nga po mga Sangkay, ang tingin ko dito, mga ignorante kasi itong mga taong to eh. Hindi pa po talaga nila nakita yung totoong gera eh. Kasi nasa loob lamang po sila ng kanilang bansa. Wala po silang kaalam-alam kung anong nangyayari sa labas, mga Sangkay. So mukhang delikado dito ang sitwasyon ng North Korea. How much more kung mangyayari pa po yung Third World War, di ba? Naku po. Sabi po dito, according to a source quoted by the Wall Street Journal, the attack may have targeted a command post used by Russian and North Korean forces in Merino. Ito, Merino ba to? So doon po ito sa Russia. Ang pag-atake daw na ginawa mga Sangkay ng Ukraine ay nasa isang lugar or command post ng Russia at North Korea. Doon daw po nadali mga Sangkay ang isang general ng North Korea. The Ukrainian attack on Russia's Kursk was allegedly done with at least 10 British-supplied Storm Shadow missiles. Sa ngayon kasi, mga Sangkay, ginagamit na po ng Ukraine itong mga missile na pinamigay sa kanila mga Sangkay ng Western countries. Ito nga po ang nirereklamo ngayon ni Putin na nagbabanta po siya mga Sangkay
na kung magpapatuloy daw po itong ginagawa, baka daw mga sangkay, magpalipad sila ng kanilang mga nuclear. At kapag nangyari yan, pwede po tayong humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan na magiging all-out nuclear war. And that's very, delikado talaga. Delikado kung mangyari itong mga sangkay. Hindi po biro itong nangyayari ngayon. Dahil para po sa inyong kaalaman, itong nagaganap sa Russia, kasama po ang North Korea against Ukraine, pwedeng magtulay ito sa Third World War. At syempre, damay po tayo dyan. Kapag nangyari yan, mga sangkay, tingnan nyo to kalyado tayo ng Amerika. May mutual defense treaty po tayo with US. So kung mangyayari na matadamay ang Amerika, mga sangkay, syempre, kalyado po nila ito yung NATO. NATO ang target ng Russia Mapapasabak po dito yung mga sundalong Pinoy. Yun ang delikado, mga sangkay. Ayon po dito, North Korean leader Kim Jong-un is estimated to have already sent more than 10,000 North Korean troops in agreement with the treaty he made with Putin. Mga sangkay. More than 10,000 na mga sundalo ng North Korea ang andun po. Ang problema pa nga po dito, mga sangkay, itong mga sundalo pala ng North Korea mga inosente at mga ignorante. Kaya nga po, mga sangkay, may mga pinapanood po sila mga palabas doon na ngayon lamang po nila nakikita, kagaya po nito mga private na mga sites. Alam nyo na yon, mga sangkay, yung mga rated SPG na mga mapapanood. Naa-addict daw po itong mga North Korean soldiers. Sabi dito, some of whom would have been deployed in battles. So, ilan daw po sa kanila ay deploy na daw po sa digmaan doon po sa Kursk border region. Ang Russia daw po, sabi dito mga sangkay, Russia is also receiving weapons. All this in exchange for oil. So, nakikipagpalitan daw po ang North Korea at Russia. Pagdating po sa North Korea, mga weapons ang kanilang binibigay, ang Russia naman po ay oil. Well, ito po yung tingnan po natin sa mga paparating na araw. Ano ang mangyayari, mga sangkay? Kasi, at any moment, pwede pong gamitin ni Putin ang kanilang mga nuclear kung maiipit na po sila dito. Baga, no choice na, mga sangkay. Kasi, pag natalo sila, kasi tingin ko talaga, mukhang natatalo na po dito yung Russia Kasi nangailangan na po sila ng tulong ng North Korea. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Na ngayon, mismong general ng North Korea, mga sangkay, nadali po nitong Ukraine. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito, mga sangkay, tungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.